Magandang gabi sa ating lahat. Ang pag-usapan natin, maraming tumatawag sa akin ay ang patungkol sa mga claims at saka mga yung hindi pa nila natatanggap. So, unang babanggitin ko dito yung Bureau of Custom. Yung kanilang incentive, matagal na yun, ilang taon na. Hanggang ngayon, hindi pa nyo binibigay. Panawagan, Bureau of Custom. Mawa naman kayo sa tao ninyo. Kaya nga ang naisipan ng iba ay nagnanakaw o nangungurakot o nagpipressure sa mga client dyan sa Bureau of Custom. Bakit ayaw nyo ibigay? Ang daming pera dyan sa Bureau of Custom. Dinadala nyo na nga lang sa Malacanang. Base sa aking information na siya mismo ang nagbibitbit dyan sa Malacanang. Bakit yung tao ninyo mismo ay hindi nyo ma-priority bigyan? Kaya nanawagan ako sa Bureau of Custom. Doon naman sa Northern Samar, yung sa BSW, nanawagan ako dyan sa province of Northern Samar. Sino man nakarinig dyan sa Northern Samar, alayon lang pag-share ini para makaabot sa concerned office kay Governor. Governor Ong, makaabot sa kanya na may mga incentive ang mga BSW na diri pa nakakarawat na maramdaman ka mo, BSW, didala na umaasa tapos ibibiting nyo pa ang kanilang mga insentibo. Diyan naman patungkol sa veterans, okay naman na umaksyon sila sa panawagan natin sa gamot at may available na gamot. Pero ang problema lang, mayroon pa rin problema dyan sa mga confined sa veterans. May mga gamot pa kayo na hindi nyo nabibili na nire-require nyo pa yung pasyente nyo bumili sa labas. Kaya sabi ng iba ay mas maganda na lang yata magpa-confine sa mga provincial hospital at natatugunan pa ang mga pangailangan nila. So nakakaya yan. Yung veterans kasi na yan, Memorial Medical Center, nabuo yan dahil sa aming mga veterano, sa aming mga pensyonado. Without veterans, wala kayo dyan. Hindi kayo pwedeng mamuno dyan. So nanawagan ako, iparating nyo sa kinakaukulan lahat ng taga-veterans at lahat ng mga pensyonado na kasama dyan sa veterans, i-share nyo ng i-share para makarating sa kinuukulan at para maging concern yung kasama natin. At saka yung mga empleyado dyan, may mga incentive pa raw na hindi nila natatanggap. Bakit ayaw nyong ibigay mga insentibo ng inyong mga tauhan? Sa Biluna, mayroong ganon. Aywan ko lang kung naibigay na, kasi last year pa in-issue sa akin. Huwag nyong baliwalain ang requirements o incentive ng inyong mga tauhan. Bakit walang pundo? Hindi nyo naman pera yan eh. Pera ng gobyerno yan. O ayaw nyo mabawasan yung inyong incentive, ang inyong tinatawag na savings. Huwag kayong magnanakaw kasi nga mga demonyo lang yung magnanakaw. Kapal na mukha nyo, pati anak ninyo, asawa ninyo, ang kakapal na mukha ninyo. Kung sino man magnanakaw yung kapal na mukha nyo, sana kayong unahin kunin ni Lord. Mga mandurugas kayo. Okay, sa PGMC, panawagan ko, PGMC. Wake up, PGMC. Ibigay nyo ang para sa ating mga veterano, sa ating mga pensyonado, lalo na mga widows na umiiyak na. So, dyan sa, pero balita ko sa PGMC, marami na rin nakakatanggap. Pero sa akin pakiramdam, marami pa rin hindi alam. Marami pa rin hindi nakakatanggap, pabalik-balik pa rin. Bakit ganun ang sistema natin? Commodore Cases, nag-usap na tayo, bakit bumalik naman sa dati? Isang example ito, nung nagkaroon kayo ng karaban sa 9 Division sa Bicol,
mayroong isang pensyonada, widow, nagtanong, ganito problema. O sige, pagdating ko sa Manila, aayusin ko. O ipapalo up ko, pipiberkan kita. Kinuha pang cellphone. Yun, hanggang ngayon, wala pang feedback. At maraming ganon. Kaya useless, Commodore Cases, ang pag-iikot mo, kung hindi naman natutugunan, dapat ang pag-iikot mo, Commodore Cases, hindi sa tinuturuan kita. Ang iniikot mo, nagbibigay ka information sa programa mo. Sa programa mo. Pero hindi mo natutugunan yung pangangailangan nila na marami ng panahon na lumipas. Yun ang dapat bigyan nyo ng tugon. Kasi malaking tulong yun sa mga pamilya natin. Sabi mo pa nga sa United States Coast Guard ba yun? United States Coast Guard, kasi diyan ka nag-graduate. Isa sila nagpapasalamat ang Estado sa pagsiservisyo nila. At sana naman hindi babaliwalain. Dito sa atin sa bansang Pilipinas, ganun pa rin. Pero alam ko, Commodore Cases, hindi mo rin nakakayanan sa mga bagay na dapat mong ipaglaban. Kasi nga, mas marami sila kaysa versus nag-iisa ka. Pero naintindihan kita. Pero mas lalo maintindihan ang ating mga pensyonado kung tutugunan mo ang kanilang mga claims. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, 4.9 billion yan. Bakit hindi nyo maibigay? 18 billion plus yan. Naibigay nyo less than 1 year ang 13 billion. And yet, yung 4.9 billion, almost 8 years na, hindi nyo pa naibibigay. Ano ang dahilan? Nagastos na ba nila ng mga senior ninyo? Bakit hindi nyo maibigay? Yung mga requirements na sinasabi, kung gusto, maraming paraan. Pag ayaw, marami kayong dahilan. Ngayon ang naging dahilan nyo, Jago. Isa ka pang waray-waray na Jago officer. Isa kang general commander dyan na Jago. Kayo ang nagiging dahilan. Kayo ang nagiging palusot ng PGMC. Kayo ang sinisisi ng PGMC. Mabagal daw kayong kumilos dyan sa Jago. EFP, Jago. Mga abogado pa naman kayo. Ang babagal ninyo. Yan yung katwiran ng PGMC. Hindi ko lang sabihin kung sinong officer. Sabi niya, sir, hindi naman namin pwede persa ng Jago. Kasi position nila yan, hindi naman sila namin under. So, Jago, kayo ang nagiging dahilan ng pagbagal ng pag-release ng kanilang pensyon. Dati, ang COA. Binul out ko yung mga gagong COA. Ayun. Siguro, sabi niya, huwag niyo kami gawing dahilan. Kami ang napubuisit kasi nga, nasabihan pa nga ako, siguro sabihan ng isang gagong kernel na ang COA dapat kinukuha rin. Totoo naman Totoo naman dapat yung COA, may nagkukuha rin. Ako ang magkukuha sa mga lahat ng COA. Tingnan natin. Pero hindi ko pangarap yan. Kasi maliit lang na bagay yan na matutulungan ko. Mayroon ako isang opisina, gusto ko na matulungan para mabago ang sistema ng Pilipinas. Alam niyo sa totoo lang, maraming matatalino, maraming magagaling. Pero hindi man nila ginagawa. Yun yung problema, hindi nila ginagawa. Sa totoo lang, napakadali. Ang mahirap lang dyan talaga naman, hindi cooperative ang mga tao, ang mga bawat ahensya. Yun ang mahirap. Pero kung hindi mo tutulugan yan, pipersahin mo, magagawa natin yan. Tibay lang ng puso, tibay ng damdamin, mga kaibigan. So, patuloy tayo, mga kaibigan. Iyan ang panawagan ko. Para sa ating mga kababayan. So, yun na lang siguro ang gusto kong iparating sa inyo.
na sana yung mga ahensya na yan, mga nagparating sa akin reklamo, kung ano mang reklamo ninyo, ano mang ahensya, ano mang individual problema, iparating ninyo. Sa ngayon kasi ang kakayahan ko lang is idadaan ko sa social media. Pero kung ako ay siniswerte na mayroon tayong pundo, ako mismo ang pupunta sa mga opisina. Ako mismo ang pupunta sa opisina para makausap natin ang mga head na dadalhin natin yan sa Republic Act 11032 na kung saan dapat umaksyon, tumugon sila sa ating reklamo. So mga kaibigan, Bureau of Custom, veterans, Biluna. Anyway, ang Biluna medyo tumugon, pero may mga problema rin minsan, pero mas okay ang Biluna kaysa sa PGM, sa veterans. Kaya nga, lagi na lang ako sa Biluna. Nakataon naman na nagkaroon ako ng anak na sundalo. Kaya, dyan na lang ako sa Biluna. Okay. So, maraming salamat sa Northern Samar. Wake up. Marami kayong problema dyan, Northern Samar. Yung flood control ninyo dyan. Yung mga project nyo dyan. Tugunan natin. So, yun lang. Maraming salamat. Maraming salamat sa lahat na nakikinig. Bukas, paalala ko pala, bukas, makita-kita 28 June sa EDSA Monument. Sa harap ng Corinthian, yung grupo ng grupo namin, grupo ng UPI, grupo ng PDP, grupo ng Filipino Guerrilla Forces. Doon tayo magtipon-tipon sa harap ng gate ng Corinthian, alas 2 ng hapon. Maraming salamat.